sa Nueva Ecija, ang Kaya Natin Community Wellness Program ay isang programa para pangalagaan ang kalusugan ng komunidad. Last election, kasama kami ni Sir Jess na umiikot sa buong 4th District ng Nueva Ecija. And doon nakita na maraming mga seniors ang hindi na masyadong nabibigyan ng pansin and may mga pangangailangan sila na kailangang tugunan. Doon nga naisip na buuin yung Kapamilya Senior Wellness Program. And then after 1 year, nakita na maganda talaga yung ginagawa at may kinapupuntahan yung programa, kaya in-adapt siya ng Kaya Natin. Ngayon po, tinatawag na siya na Kaya Natin Community Wellness Program. Ang Kaya Natin Community Wellness Program ay tumutulong po ito sa mga senior citizen. Sila yung hindi masyadong nabibigyan ng pansin yung pangangailangan nila. So tayo bumuo ng programa para sila naman yung matugunan. Nagsimula nga po kami noong 2010 na ang natulungan na po namin mga pasyente is 1,883. Ang napa-operahan po namin doon ay 228 na senior. Pag nagkaroon ng malaking problema sa kalusugan, malaki ang nawawala sa kabuhayan ng isang pamilya. Meron tayong kakulangan sa delivery of health system. Minsan, ang pasyente darating sa amin, malubha na yung sakit. Marami kasing tao na hindi nakakapagpa-opera. Sa dami kasi ng tao na ngayon sa Pilipinas, there will be a part ng population na hindi kayang magpa-opera sa pribado. Unang-una, educate natin sila, turuan. Pangalawa, imulat natin sila na magpagamot kaagad. Ang advantage ngayon ng ginagawa natin, naaagapan natin yung paglala ng sakit. Yung screening process natin pa lang, malaking bagay na sa community. Maaga natin silang may introduce yung treatment o ma-avoid natin yung complication. May impact, magiging impact na yun sa kabuhayan ng pamilya. Ang kagandahan po nito, yung pong nakakatulong ka po sa mahihirap at saka po doon sa matatandang hindi na kayang sustentuhan ng mga anak. Kung talaga wala kang pera talaga, okay ito. Maraming tao natutulungan, lalo sa mga mahihirap. Dati, puro iling siya, ganyan, aalagaan mo siya na paghahain mo, papaliguan mo, gano'n. Dati, gano'n talaga eh. Pero ngayon, nakapagsaseta na siya, na kahit paano, yung lakad niya, medyo okay. Therapy, na ginagawa sa kanya, nakaka-recover naman siya kahit konti. Sana pagpatuloy nila yung kanilang magandang ginagawa rito, pagtulong nila sa kapwa. Ang primary goal ng doktor kasi is to educate. Masarap ang pakiramdam namin nung bang nakakapagturo ka eh. No? Aside doon sa nakakapanggamot, no? Yung maturuan mo ng tama yung tao at maimulat mo sa tamang paraan, no? Ng paghawak ng kanyang kalusugan, masarap sa pakiramdam yun ng bawat profession. So maganda, ma-encourage to para lalong maging beneficial sa mga tao. Ang unang objective nito really is to be able to provide health, no? Pinalalakas natin yung mga leaders on the ground upang sa ganun, sila yung makaabot doon sa pinakamalayo, pinakamahirap na tao. Ngayon, nakita ko yung ginagawa ng Kaya Natin. Nagpursige ako na sumama sa Kaya Natin, na kahit volunteer. At least nakita ko yung mga tao na natutuwa sila, na sila'y natutulungan. Kita namin kung paano mag-assist ang mga health leaders doon na parang isang maliit na center. Tuwan-tuwa yung ate ko. Bakit hindi ka sumamang magboluntaryo sa kanila? Total, andyan ka na rin sa naging trabaho na yan. Sa pamamagitan ng Kaya Natin ay mapaglilingkuran ko muli ang mga taga-General Pino. Nabago ng programang ito ang buhay ko. Tuwan-tuwa ako dahil yung hindi ko natapos na kurso, nagamit ko. Ako ang kumukuha ng blood sugar,
Kumisa nagbi-BP at may pagkakataon na sa flu vaccine, pwede din ako mag-assist. Nakakatulong na rin ako sa pamilya ko. Tapos pagka may kinakapos din yung kay kuya, kumuha lang din siya sa anak. Nagkaroon ako ng dagdag na kita para sa pinapangarap kong butika. Bukod sa pag-volunteer ko, tinatawagan na rin nila ako na pang Friday. Dati ang aking pasyente, 1, 2, ngayon dumami. Kung hindi ako sumali dito, siguro kung wala ako sa ibang bansa, nasa Manila ako, full-time ako doon, hindi ko makakasama yung mga anak ko ng araw-araw. Ang tinutulungan ko lang po noon ay is yung kabarangay ko lang. Pero po nang ako po nga at sa ngayon po, na nasama po ako dito sa KM Wellness, kahit na po sa ibang barangay, nakakatulong na rin po ako. Mas nakikita ko ano pa ba yung mga dapat kong tugunan, ano ba yung kakayahan ko na po pwede kong i-contribute para dun sa nakikita kong problema sa community. Pagkayaraan po ng aming check-up, pagkayari po, meron po kami training kay Sir Hector. Natutunan ko yung makisalamuha din sa ibang tao. Mas marunong na sila magpaliwanag. Nagkaroon ako ng tiwala sa aking sarili. Itinataas po ang aming pagkatao. Kung paano dapat kong gawin sa buhay ko, Paano po kami makipag-usap sa tao. kung paano kong ipalaganap sa kapwa ko ang mga natutunan. Alam na nila kung paano asikasuhin yung pasyente. At kung paano po namin sila mahihikayat sa aming programa. Talagang inyangat ang kaalaman. Sa dating pagiging health workers, ngayon ay kami mga health leaders na. Pangalawa ay ma-engage ang mga leaders ng barangay. Gusto natin silang i-encourage na mag-develop ng sarili nilang health program na tutugon doon sa pangangailangan ng barangay kung saan nag-i-start sa atin doon sa assessment na ginagawa sa kanila. We want to be able to show that this can be done on a community level. Ang kailangan lang, alamin nyo yung inyong kakayanan. Alamin nyo yung abot kaya para makatugon. Gusto natin ipakita na kahit wala sa posisyon, basta nandun yung puso mo, nandun yung passion mo, meron kang pwedeng gawin, pwede kang makatugon. Hindi natin kailangan maghintay ng pondo. Meron tayong kayang gawin sa simpleng paraan. Sa lugar nila, pwede silang umisip ng programa na hindi pa kailangan ng pondo. Kung hindi, yung passion nandoon, yung talagang sincere na pagtulong nila, pagtugon nila dun sa health problems. Mahalaga din na nakikita nila ano yung pangangailangan nila at nakikita rin nila na hindi kailangang hingi ng hingi. Pag nakita nila yung pangangailangan nila, ipine-present din kasi ng programa sa kanila na ito yung lakas ninyo, ito yung kaya ninyong gawin, ito yung pwede nating simulan dun sa problemang nakita natin. So, dun sa mga senior citizens, gusto po nating sabihin sa kanila kung bakit natin ito ginagawa para matulungan sila na pangalagaan yung sarili nila. Hindi na nila dapat hintayin na magkaroon sila ng sakit. Hindi na nila kailangan hintayin na kailanganin nila yung mga mamahaling gamot. Kung hindi sa tamang paraan ng pamumuhay nila, hindi na sila magkakaroon ng mga malalalang sakit. And then, maaalagaan nila yung sarili nila. Huwag tayong matakot sa may edad na tayo. Masakit ang katawan natin, masakit ang tuhod natin. Sikapin nating makapagkuha ng katawan, makapag-ayos. Kasi kailangan natin, mahalin natin sarili natin eh. Dahil sa kasangkapan tayo eh. Binigyan tayo ng Diyos ng pangatawan. Bakit hindi natin alagaan? Kung ano yung masama, iwanan natin. O hindi man natin maiwanan, bawasan. Habang nag-i-engage sila, natututo sila na pangalagaan yung kanilang sarili. We make it a pleasant experience for them. Magandang effect. Meron ng mga senior, bumabalik dun sa health center. Miski walang sakit. I think that says a lot. There was one time, meron siya, diabetes siya. Pwede naman siya magpakuha ng diabetes check-up sa ibang clinic. Pero lumalakad ng 3 kilometers para magpa-check up. At ang sinabi daw niya, dito kasi ako nakakita ng kausap. Ngayon, yung mga seniors, naging habit na nila yung pagpunta sa atin. Yung mga barangay captain, pumipila na. Siyam, 10 barangay ang gustong pumasok tayo at sabihin ganun, gusto rin namin ng programa. Yan. Para magkaroon po, para ma-encourage yung mga barangay, nagkakaroon kami ng mga health leader, health volunteer dun sa barangay, and then magkakaroon ng assessment. After assessment, ipe-present namin dun sa mga officials ng barangay na ito yung nakita namin problema ng barangay. Ito yung naging result. Ano po yung plano natin gawin? And then, pag nasabi nila na may plano sila, sasabihin po natin at tutulungan natin sila unti-unti na gawin yung programa nila na yun. And then slowly, nagpo-pull out yung program na hindi nila nalalaman, kaya na pala nilang gawin ng sarili nila. On the KN perspective,
This is what is good governance. Dito, lagi natin pinag-uusapan ang star, hindi yung doktor. Ang star dito ay yung health leader. We want to make the health leaders extensions of the doctor. And that's what we've been successful in doing. And I think that's very important in good governance, that we enable leaders to learn. Itong programa ng Kaya Natin na to is a creative approach. This is a venue where we transform the word good governance into better basic service. On the ground, that means better service delivery. Kahit po kami volunteer lang, marami po kaming natulungan po mga lola at lola natin. Maganda rin sana kung mas maraming tao yung makakaalam, makaka-experience na maganda yung ginagawa natin. Lalawak pa yung Kaya Natin community service para makapaglingkod sa iba. Hindi ba napakasarap damin yung nakatulong ka sa kapwa mo? Kinikilala ka ng kapwa mo na natulungan mo kahit na konti lang. Hindi lamang ang mga lolo at lola ang mabigyan ng pangangalaga ng kalusugan, kundi sana lahat ng maging miyembro ng pamilya. Huwag silang magatubing tumulong dito. Itong ginagawa na ito para sa mga tao talaga, sa mamahihirap, yung talagang natutulungan. Maraming natutulungan talaga. Mas marami kaming matutulungan kung mas marami pang tutulong sa amin.